In contrast with the document, noise, lalo na po sa social media versus document. So ano ba talaga ang totoong kwento? Para hindi po tayo malinlang. So sa gitna po mga kababayan ng mga pasabog using social media at mainstream, mga political speeches at drama ng ilang mga personalities, may isang dokumento po na hindi pwedeng baluktutin. Yung ICI report. Hindi yung kwento po ni Pulong Duterte na lahat lang po ablada, lahat istorya, walang hawak na dokumento. Ganon din itong mga nagrarally, lahat lang sila, sigaw-sigaw, Marcos panagutin, Marcos singilin, Sara panagutin. Si Sara, tama, panagutin. Pero yung ating Pangulo, gusto ninyong singilin. Ang ating Pangulo mismo ang naniningil. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin ang issue sa patuloy nilang pag-iingay, gugulo mga kababayan sa kwento na kung titingnan natin, wala man po sa dokumento. At ngayon nga po, mga kababayan, Bonifacio Day, ginagawa ang trillion peso march laban sa korupsyon. Sabi ng veteran actress na si Bibeth Ortesa, na sumama sa November 30 rally ngayon against corruption sa Luneta Park sa Manila, bakit ako magbabayad kung ninanakaw lang naman? Magbabayad ng buwis kapag paulit-ulit nating naririnig ang kwento ng nakawan. Masakit magbayad ng buwis. Si Coach Gina Alahar, as she reads the actress-director's letter. Di try ninyo na di magbayad ng buwis. Yan mga kababayan, si Bibeth Ortesa. Ang kaso ninyo yan, tax evasion. O diba? Pag hindi kayo nagbayad ng buwis, tax evasion case. Hindi natin pwede mga kababayan na gawing solusyon ang isang pagkakamali sa isa pang pagkakamali. Ang mali, yung pagnanakaw. Alam natin yan. Ang solusyon, ginagawa na ng ating Pangulong Bongbong. Hinahabol yung mga magnanakaw at binabawi through restitution yung mga ninakaw. Yun ang naging promise ng ating gobyerno, ng ating Pangulo, I should say. Pero kung ang solusyon ninyo, ang aksyon ninyo mali, hindi magbayad ng buwis, tax evasion case ang kaso ninyo niyan, di try ninyo. Sabi sa Bible po, kahit nung panahon po ni Jesus Christ, may korupsyon, may nakawan po, ang daming magnanakaw, panahon ni Jesus Christ. Pero anong sabi ng ating Panginoon? Render unto Caesars what is Caesars, and unto God what is God's. Tama po mga kababayan. Pero kayo, kung ayaw ninyo magbayad ng buwis, di tax evasion kayo. Tax evader kayo. Ang kaso ninyo, tax evasion. Yung mga nagnanakaw, pinapanagot na hinahabol ng ating Pangulo. Ano pa yung kulang sa inyo? Di ba? Masyado kayong OA. Ito sila, sigaw ng sigaw. Mga seminarista. Pinasok na yung seminaryo ng mga militante po. Parehas po ang sinisigaw. Marcos singilin daw. Mga seminarista po. So dito ninyo makikita, maunawaan na ang may gawa ng militancy po, nasa likod ng mga militant groups, church. Iisa man lang po sila. Yan ang ebidensya po. Parehas ang sigaw-sigaw nila. Anong walang pinag-iba? Ang panawagan po ng samahang ito ng mga seminarista ng Episcopal Church in the Philippines at Iglesia Filipina Independiente ay ang panawagang panagutin yung lahat ng may sangkot sa pandarambong, pangungurakot at patuloy na pinipilit nila mga kababayan sangkot sa pandarambong yung ating Pangulo. Malabo po. Upang mapanagot at magkabit ang Kaya inahabol nila si Martin Romualdez sa insertion para i-connect sa ating Pangulo.
at Vice President. Ganyan ang agenda nila po. Huwag tayong paluloko sa kanila. Okay. Thank you so much, sir. Sabi ko sa inyo, yan ang agenda nila kasi may sarili din po silang tinutulak na leader. Kaya ang gusto nilang panagutin, boss, ang ating Pangulong Bongbong at saka si Sara Duterte. Malinaw po, hindi man po magkapareho ang ating Pangulo at si Sara. Kaya nga po nabiyak yung unit team kasi hindi magkasundo. Si Sara, malinaw na pang sarili yung kanyang agenda. Agenda ng mga Duterte. Yung ating Pangulo nakipag-unit team hoping na magkakaisa po para sa pagsulong ng maunlad na Pilipinas, yung bagong Pilipinas. Kaya lang, gustong i-hijack po yung presidency. Kaya inambisyonan po yung speakership ni GMA po para buwelo silang tanggalin through impeachment yung ating Pangulo. Iyon na nga po ang ginagawa ngayon. Ito si Magalong. Nakisakay na naman po. Fire up and make people angry. Angry, not in a... Nandyan na naman po sa Manila, sumama sa marcha. Haros hindi na yan. Anger ang tawag natin doon. Hindi na mag-stay lang doon sa kanyang sa kanyang lungsod sa Baguio City. Lumuwas pa talaga. Hindi makalimot ang tao. Ano bang masasabi niyo, Mayor, sa mga nagiging takbo ng investigation? May mga nakadetain na, may case na na-file. So far, ano pong opinion po? Well, alam ko naman na talagang mabagal talaga. Mabagal daw. Bakit? Nagawa Mabagal ng kasi previous nga, administration may mga po limitations, may mga ang constraints ganyang magnitude Hindi ng naman paghabol sa mga katulad ng kurakot. ICI Di ba na wala? siyang sakti ng power. At saka mga kababayan, isinama siya. Sinama siya ng ating Pangulo sa ICI. Anong ginawa niya? Di ba? Nag-resign. Pagkatapos, nung mag-resign, sumasama pa sa investigasyon. Yan ang hindi natin maintindihan kay Magalong po. Kaya sabi ng mga political analyst, iba niya ang plano ni Magalong. Sumasakay dito sa mga issue dahil sa kanyang political ambisyon. May plano din sigurong tumakbong Pangulo or Vice Presidente or Senador. Libreng publicity. Libreng media mileage. Ang gagawin lang niya, sasama sa mga grupo-grupo para lagi po siya ang bida. Laging napag-usapan. Kaya sige pang pa-interview. Di ba po? Huwag tayong pauto dito kay Magalong. Tapos, lumilitaw din yung kanyang pangalan doon sa destabilization. Ang dami pong nakikisakay ng mga personalities para gamitin po yung issue sa paglaban sa korupsyon para sumikat po sila para sa 2028 election. O ngayon, si Pulong Duterte dumaldal na naman po. Yan sabi niya. Kung totoong seryoso sila sa anti-corruption, sila Saldico, Martin, Sandro, BBM, at ang buong barkada ng mga budget manipulators, baka naman gustong magbalik ng kanilang part sa kaban ng bayan para patas. Ipaliwanag mo muna, Pulong, kung paano mo ginamit yung 51 billion pork barrel nung panahon ng inyong tatay. Yun muna yung unahin mo. Mag-appear ka doon sa investigation ng Congress sa nasilip na mga problematic na flood control project sa Davao mismo, sa inyong distrito. Baka maniwala pa kami sa'yo. Pero hanggat hindi mo pinapaliwanag kung saan napunta yung 51 billion na ngayon, subject ng investigation ng Congress, paano naman kami maniniwala sa'yo? Ayan sabi po ni Pulong. Davao City 1st District Representative Paulo Duterte issued a sharp rebuke after former DPWH District Engineer, Bulacan District Engineer Henry Alcantara returned 110 million to the government as part of his restitution agreement under the Witness Protection Program. Duterte said Alcantara's refund highlighted what he described as much wider scheme involving influential individuals who allegedly benefited from the misuse of public funds. So ganito na pala ngayon, magnanakaw ng bilyones tapos ibabalik ang milyones. Pag nahuli, pero huwag sabihin magkano talaga, sino ang boss mo, sabi ni Pulong. Hindi kami tanga, hindi ka makaipon ng 110 million ng ikaw lang. May padrino, may protector, may financier. Alam ng taong bayan yan. Hidden challenge personalities associated with budget irregularities to return what he implied were the shares from the government coffers if they were serious about fighting corruption.
Kung totoong seryoso sila sa anti-corruption, sila Saldico, Martin, Sandro, BBM at ang buong barkada ng mga budget manipulators, baka naman gustong magbalik ng kanilang part sa kaba ng bayan para patas. Yan po yung kanyang reaksyon sa naging pahayag ng ating Pangulo noong isang araw na si Henry Alcantara nagbalik ng 110 million sa gobyerno at sa loob ng 2 linggo ay magbabalik pa ng 200 million pesos, sabi ng ating Pangulo. Kaya importante talaga mga kababayan, pag-usapan natin ang tungkol dito para malaman natin kung ano ang totoo sa gitna ng ingay. In contrast with the document, noise, lalo na po sa social media versus document. So ano ba talaga ang totoong kwento? Para hindi po tayo malinlang. So sa gitna po mga kababayan ng mga pasabog using social media at mainstream, mga political speeches at drama ng ilang mga personalities, may isang dokumento po na hindi pwedeng baluktutin. Yung ICI report, hindi yung kwento po ni Pulong Duterte na lahat lang po ablada, lahat istorya, walang hawak na dokumento. Ganon din itong mga nagrarally, lahat lang sila, sigaw-sigaw, Marcos panagutin, Marcos singilin, Sara panagutin. Si Sara, tama, panagutin. Pero yung ating Pangulo, gusto ninyong singilin. Ang ating Pangulo mismo ang naniningil. At may nasingil na po siya. Nagbalik na ng mga luxury cars. 3 luxury cars si Bryce Hernandez. Yung mga diskaya, nakumpiska yung mga luxury vehicles. At nai-auction na po yung 3. Yung 7, i-re-auction po. Yung 3 luxury vehicles, 38 million po yung halaga ng naibalik sa gobyerno. At just the other day, si Henry Alcantara, 110 million yung kanyang ibinalik. Parte ng restitution. At in 2 weeks, sabi ng ating Pangulo, 200 million pa. Na-freeze na rin yung mga assets po ni Saldico. So marami pa ang susunod mga kababayan. So going back dito sa ating topic sa ICI report, ang laman po nito diretso at malinaw. Wala silang nakitang ebidensya laban kay Martin Romualdez tulad ng gustong idikdik po ni Pulong Duterte. Hindi po ito opinion. Ito'y isang official finding. Official government finding. Unang-una mga kababayan sa batas, alam naman natin po yan na ang burden of proof ay nasa nag-aakusa o yung mga nag-aakusa kay Martin, nag-aakusa sa ating Pangulong Bongbong. Bakit hindi kayo maglabas ng ebidensya? Maglabas kayo ng ebidensya, yung mga nag-aakusa. Hindi yung puro kwento, puro post po sa social media, puro speeches, puro pa-interview kayo. Ito po ang pinaka-basic sa legal system natin. Ang sino mang nag-aakusa, nag-a-allege, dapat i-prove niya. He who alleges must prove. Ganun po ang legal maxim. Madaling sabi mga kababayan, kung ikaw ay nag-akusa, ikaw ang may obligasyon na magpakita ng mga ebidensya, magpresenta ng mga ebidensya. Hindi po sapat ang kwento-kwento ninyo. Hindi po sapat yung mga pinofloat nilong mga hinala. Hindi po sapat ang galit ng mga politiko o ang panggagatong ninyo sa mga tao na magalit sa ating Pangulo, magalit kay Speaker Martin Romualdez, dating Speaker. At sa kaso po ni Martin, base sa report ng ICI, wala pong naipakitang ebidensya. Walang na-establish na ginawang masama. Madaling sabi po, walang na-prove na anomalya. Kaya sabi po ng ICI, no adverse finding. Madali pong manira ng mga taong nasa posisyon. Pero ang totoo niyan, hindi po kasing dali na patunayan po sa batas. Madaling siraan po ang isang mataas na opisyal tulad ng mga series ng videos ni Saldico, dating ako Bicol Party List Congressman, na ang target yung ating Pangulo, pati si Martin. Sabi nga ng mga analyst, may sarili kasing agenda si Saldico. Gustong ilihis sa kanya yung issue po kasi base po sa mga testimonies, siya po talaga ang tinuturo at may malaking pananagutan. Ang problema, habang sige ang akusa po ni Saldico, lalo siyang lumulubog. Yan ang problema doon po. Gumawa siya ng sarili niyang hukay.
Yun ang naging problema ni Kabayang Saldi. Ina-advise natin sana. May advice yung CBCP, hindi niya pinakinggan. Ang advice ng CBCP, umuwi ka na. At ng mga matitinong tao, ang advice mga kababayan sa kanya, umuwi para kung ano yung kanyang mga akusasyon, di patunayan niya. At yung mga nasangkutan niyang problema, kailangang harapin niya. Fair and square. Ganon din yung naging panawagan ng ating Pangulo. Hindi niya pwedeng takasan ang ganitong problema. Ito po yung sabi ng ating Pangulo. Ulitin natin. Ulit-ulit lang po. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ay patuloy na aking pagre-report sa taong bayan tungkol sa mga development sa mga kaso hinggil sa mga flood control project na iskandalo. Ngayong araw, inutasan ko ang DOTR at saka yung CAAP na makipag-ugnayan sa mga kaibigan natin sa Malaysia at saka sa Singapore. Dahil ang mga pag-aari na helicopter at saka aeroplano ay mukhang doon tinatago ni Saldico. At nakarehistro po ito sa kanyang kumpanya na tinatawag ng Misbis Aviation and Development Corporation. Ngunit nagkaroon na ng freeze order ang AMLAC, kaya lahat ng galaw at disposisyon ng mga aircraft na ito ay lalong-lalo na ngayon ay ipinagbabawal. Dahil kailangan natin ipalaman sa lahat ng mga pugante, hindi pwedeng gamitin ang mga ari-arian na galing sa kaban ng bayan na tinakaw ninyo para tumakas o umiwas sa batas. You cannot steal from Filipino people and expect to hide or fly away on your private jets. You have the money to run, but you cannot outrun the Republic of the Philippines. Kaya kayo mga pugante, umuwi na kayo. Ang payo ko sa inyo, hindi na kayo turista. Hinahabol na kayo ng batas. At isa pang development po, ngayong araw din kinonfirma ng DOJ na si Henry Alcantara ay nagbalik na ng 110 million sa gobyerno at sa loob ng 2 linggo ay magbabalik pa ng 200 milyon. This government intends to bring back every peso, every asset, every person responsible and return it to the Filipino people. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo lahat. Malinaw yung mensahe ng ating Pangulo. You have the money to run, anya, but you cannot outrun the Republic of the Philippines. Yan ang malinaw na mensahe ng ating Pangulo kay Saldico. Nilubog ni Saldico yung sarili niya. Di ba po? Ill-advised mga kababayan si Saldico. Nagbabakasakali siguro siya na doon sa mga videos na nirelease niya sa publiko, maniniwala yung mga tao, magagatungan niya yung destabilization. At oo po si Sara. Ang sabi ni Sandro Marcos, nakipag-deal na niya, may intel reports niya kaming na natanggap na nakipag-deal na kay Sara itong si Saldico na dati magkaaway sila. Di ba po, mga kababayan, na halimbawa umupo si Sara, hindi na siya po ahabulin, absuelto, madaling sabi. Ill-advised, mga kababayan. Na-underestimate nila yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So ang pagkakaiba, mga kababayan ni Saldico kay Martin, si Martin Romualdez, inaharap ang lahat. Humarap sa ICI, sumagot sa mga katanungan at nagpasa ng mga ebidensya. Ito po ang hindi ginagawa ng mga taong guilty. Ang mga taong guilty nagtatago siyempre. Si Martin voluntarily nagpakita sa ICI hearing. Si Sandro Marcos nagsulat pa sa ICI. Ready siya na humarap sa investigasyon at any time na convenient sa ICI. So wala pong nililihim si Martin. Nagbigay ng affidavit, nagbigay ng full transcript, may full video. Wala pong alis sa bansa na paandar. Walang takas, walang tinatawag na lawyer wall tactics. So ito po ay consistent sa taong may tiwala sa investigasyon, may tiwala sa katotohanan. Kasi po, kung may tinatago siya, hindi siya harap po sa komisyon, sa ICI. Pero dahil wala siyang kasalanan mga kababayan, diretso pong sumagot ang dating speaker. Now, ang ombudsman mga kababayan ang final arbiter at nagsisimula na po sila sa blank slate. Ngayon, ang tanong, bakit ipinasa ng ICI sa ombudsman? Simple lang po ang sagot, ito po yung proseso. Yun po talaga ang proseso.
Pero dapat nating natandaan, kung may nakita yung ICI, isusulat nila siyempre. Kung may nakitang wrongdoing o pagkakasala si Martin, irerekomenda nila siyempre. Kung may mga anomalyang nakita yung ICI, di sana malinaw sa report. Iwala zero. Kaya pagdating po sa ombudsman, ang starting point ay simple. No charges, walang accusations, walang adverse findings. So alam natin na ang ombudsman po kasi nagdidesisyon sila base sa mga ebidensya. Hindi po sa naratibo ng mga taong gusto lang na manira. Ganon. So sa ating mga kababayan Filipino, dapat malinaw po sa atin. Pag walang ebidensya, ang ibig sabihin yan, walang kasalanan, walang ginawang mali. Hindi po pwedeng gawing guilty ang isang tao dahil lamang po marami yung sumisigaw. Hindi pwedeng gawing asalarin o suspect ang isang tao dahilan lang po sa may mga taong naninira. At sa lahat ng mga dokumento, proseso at sa batas, iisa lang po mga kababayan ang katotohanan na ang ICI po walang nakitang ebidensya. Si Saldi, sige po yung akusa, pero wala man po nga napatunayan. Kaya nga po ang hamon sa kanya, umuwi para patunayan niya kung may ebidensya siya. So si Martin Romualdez po, mga kababayan, hinarap po ang proseso openly and confidently kasi wala po siyang tinatago. Kaya hindi siya nagtatago. Nagets na ninyo? Ang taong walang tinatago, siyempre hindi magtatago. Ang taong may tinatago, magtatago talaga. Iiwas, mga kababayan, sa investigasyon ang taong may kasalanan. Kasi siyempre, mabubuking sa cross-examination. Tama po ang ating mga analysis. So sa uli, mga kababayan, ang dokumento po, solid na mga dokumento. Talo ang drama. Walang binatbat ang mga drama. Hindi po uobra ang drama sa dokumento. And truth beats political noise all the time. Yan ang totoo niyan. Yan po ang sumisigaw na katotohanan, no? ICI, no finding of guilt versus Romualdez. Hindi nila yan mababago kasi dokumento yan, mga kababayan. No amount of noise at paninira. Umarap kayo sa investigasyon. Hindi yung puro drama, puro ingay. Tama po mga kababayan? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Please look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapay po sa mga pulses and affected areas. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powder Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. Endorsed by cancer patient actress Maritoni Fernandez. Siyempre for cancer prevention na rin po. For your inquiries, i-contact na lang po ninyo yung aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Sa mga mahilig po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet po, nakabase siya po sa Amerika. Yan ang online selling niya po, mga kababayan.
Sa mga mahilig po magpa-spa, try nyo po sa Pamper City by OMG, your luxury escape. Matatagpuan po sa Asiana City, Parañaque City, Metro Manila.